Naisip mo bang mag-upgrade ng hubs? O may problema ka na sa hubs mo at kailangan ng palitan? Kaso, hindi mo alam kung ano yung dapat mong tignan at i-consider. Ito na yung video na hinahanap mo. So tatalakayin natin yung mga bagay na kailangan mo i-consider pag magpapalit ka ng hubs. So ano ba yung mga dapat nating tignan para hindi tayo magkamali ng bibili natin or kukunin na hub na ipapalit natin sa bike? Ang una mong titignan syempre kung anong bike ang meron ka. Naka-mountain bike ka ba? Road or gravel? Japanese bike? BMX? Dirt jump? At kung ano-ano pang klase ng bike. Ito yung pinaka-importante kasi ito yung magiging basihan mo sa mga ilang compatibility. Isa yan sa mga dead giveaway para malaman mo ang hubs na kailangan mo. Syempre, kung road bike ang meron ka, pang road hubs ang gagamitin mo. Pag MTB, edi MTB hubs, kumbaga dyan pa lang na-eliminate mo na yung isa sa mga problema mo. Pero, marami pa ring mga factors na dapat i-consider natin. At ang unang-una doon ay ang axle type. So may iba't ibang types ng axle ang bikes and most common types na lagi nating nakikita ngayon at modern age ay yung true axle at quick release or yung tinatawag na lang QR. Yung mga not so common ngayon na common before ay yung bolt-on, yung mga ganyan. Kadalasan nakikita ito sa mga old standard bikes, BMX, kids bikes, Japanese bikes, and fixed gear bikes. Yung mga dirt jump bikes, bolt-on din. May pagkaiba, pero still a bolt-on. So, yung mga common ngayon ay true axle. Ito yung malaki at matabayang axle. Maraming klase nito, pero ito yung pinaka-basic form niya. Yung QR naman or quick release, ganito yung itsura niyan. Manipis lang. Tapos, may levers na ganito for the quick release mechanism. Technically, skewers lang to. Yung pinaka-axle niyan, nandun talaga sa hub na. Kumbaga, yung skewers, yan na yung pinaka-locking mechanism. So, pag pinagtabihan, ganyan ang itsura ng mga yan. So, kung ano yung nasa existing hub ng bike mo, ang ideal choice mo ay dapat parehas na kung anong meron ka. So kung naka true axle ka, dapat true axle na hub ang kukunin mo. Pag naka QR, edi QR. Pag bolt-on ang bilin mo. Ganun kasimple. May mga instances na bolt-on yung bike mo pero pwede kang mag-QR na hubs. Lalong-lalo na pag ganito ang dropout ng bike mo. Yung vertical yung dropout. Or yung ganito, yung paslant. Pwede kang gumamit ng QR dyan. Yung horizontal dropout, yung bukas yung likod, pwede naman, but I don't recommend it. Comment kayo sa baba kung nakagamit na kayo ng QR sa ganyang horizontal dropout. At kung ano yung mga naging experience nyo. Yung mga horizontal dropout kasi na ganito, dapat bolt-on talaga yung ginagamit dyan. Madalas na tanong, pwede ba akong gumamit ng true axle na hubs pag QR ang frame ko? Syempre, hindi. Hindi kasi built yung frame na QR para tumanggap ng true axle. Unless yung dropout mo ay removable katulad nung nakikita nyo sa video. Naka-bolt yung dropout at pwede mong palitan ng true axle na dropout. May mga ganyang mga bikes. Madalas, kasama sa package yung attachment pag binili mo. Yung iba naman, kailangan mong bilhin separately. Huwag nyo na itanong sa akin kung yung bike nyo ba napapalitan yung dropout kasi hindi ko kabisado lahat ng bike brands. Do your own research. Pero pagtingin mo pa lang sa dropout ng frame mo, pag walang binobolt na dropout dyan sa magkabilang side ng frame mo, 99.99% hindi mo pwedeng palitan yan. Yung 0.1, para yan sa germs. Unlike yung mga ganito na natatanggal yung dropout, may chance na pwede yan. Yung mga modern hubs ngayon, napapalitan na yung mga end caps. So, pwede mong gawing QR or pwede mo ding gawing true axle. Depende sa kung anong bike ang pagsasalpakan mo. Basta, isure mo lang yung mga bibilin mo kasama na sa package yung mga attachment para pag need mo magpalit, madali na lang. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Another important factor na kailangan mo i-consider ay yung hub spacing. Every bike, iba-ibang hub spacing. Ito yung loob na pagitan ng dropout ng frame at fork mo. So paano mo malalaman yon? Ang best way ay sukatin mo ng caliper. Kung wala kang caliper, pwedeng metro or ruler at mas mainam kung meron itong millimeters. Kasi millimeters ang type of measurement na ginagamit sa hub spacing. Kung wala kang panukat, hindi ko na problema yan. Modern mountain bike frames, iba-iba ang hub spacing niyan. Most common, lalo na sa mga naka-QR pa, yung 135mm.
Then, yung standard through axle or yung tinatawag nilang non-boost, meron itong 142mm hub spacing. Tapos, yung boost, 148mm naman. Then, super boost, 157mm. Alam ko, yung mga DJ bikes, 135mm din ang ginagamit. But sabi ko nga kanina, bolt-on ang hubs ng dirt jump. Hindi siya QR. So, very specific ang hub ng dirt jump bikes. Nasa mountain bike category din kasi sila. Kaya, binanggit ko na din. Yung mga old mountain bikes, tawag nila dito sa Pinas standard MTB. Ang rear hub spacing niyan is 130mm. Dahil dati, yung mga mountain bikes, kumukopya pa sa standard geometry ng road bikes. Kaya, 130mm yung hub spacing ng mga yan. Pero, madalang na yan ngayon. Pagdating sa fork ng mga MTB, standard size through axle or yung non-boost or QR, 100mm. At yung boost naman, 110mm. Sa mga road and gravel bikes, most common rear hub spacing 130mm yung QR at 142mm yung through axle. Madalas yung mga naka-disc brakes ang gumagamit ng 142mm na hubs sa mga road bikes. Yung mga bagong road bikes ngayon, road boost gumagamit na rin ng boost na 148mm. Hindi ko lang sure kung common na yan, pero meron na. May mga road bike din na gumagamit ng 135 hub spacing, lalo na yung mga naka-disc brakes. Damay ko na rin yung mga fixed gear na ang common hub spacing ay 120mm. Sa fork naman ng road, meron din silang 100mm yung QR tsaka yung through axle at meron din silang road boost na 110mm. Kung iisipin mo, parang parehas sila ng MTB. Pero meron pa rin niyang pagkakaiba, lalo na sa taba ng axle na ginagamit. Yung mga common axle diameters, 9mm, 10mm, yan yung mga common sa mga mountain bikes at road bikes na naka-QR pa. Yung 10mm mukha siyang true axle pero hindi talaga yan true axle, QR lang talaga yan. Uncommon na ngayon yan since may true axle na. Comment kayo sa baba kung gumagamit kayo ng 10mm na QR. Pagdating sa mga true axle, sa mga mountain bikes may 12mm sa rear at 15mm sa front. Minsan, may mga 20mm naman sa mga downhill bikes. Sa road and gravel bikes, 12mm sa front and rear yan. So parehas yung harap and likod. So kung titignan, parang ang daming kailangan tandaan at alamin. Actually, sa simula pa lang about subspacing, sinabi ko na ang best way ay sukatin mo yung frame at fork na meron ka. Gumamit ka ng caliper. Maglilink na lang ako sa description yan. Mura lang yan para hindi ka na rin mahirapan sa pagsukat. And syempre, dahil magpapalit ka ng hubs, i-assess mo na rin yung existing hubs mo by measuring yung axle na ginagamit para walang hula-hula. So yan yung mga basic na dapat mong i-consider pagdating sa axle type at hub spacing. Punta tayo sa free hub at drivetrain compatibility. Pag-usapan natin yung mga most common at kung may hindi ako nabanggit dito, comment nyo na lang sa baba yung about doon. Okay, the most common interface na ginagamit ng mga drivetrain natin sa hubs ay ang mga sumusunod. Una, yung threaded or yung tinatawag nilang freewheel hub. Kadalasan nakalagay ito sa mga budgeted bikes and medyo lumang mga bikes. Kaya sa tinawag na threaded, gawa ng tinitread mo yung mismong sprocket or cogs sa hubs. So may thread interface hubs, dyan mo ititread yung cogs mo. Sa tingin pa lang, malalaman mo na yung hubs mo ay threaded pag tinignan mo yung pinaka-sprocket na nakalagay. Malaki yung side na ito at ganito ang itsura. Laging may 12 tooth or may isang dosenang ngipin yung pinakamaliit na cog. So bilangin mo na kaagad yung pinakamaliit. So kung 12 lang ang ngipin yan, malaki ang chance na threaded yan. Most common threaded dito sa atin ay yung 13 tooth. As far as I know, walang 11 tooth na cog sa mga threaded sprockets. So kung 11 yung nakalagay sa'yo, malamang hindi yan threaded. Yung fixed gear hub or tinatawag na track hub, threaded din. Pero step threads to. Yung isa para sa mismong cog at yung isa naman para sa lock ring. Another common interface ng mga hubs para sa cogs and sprockets ay ang tinatawag na free hub or cassette types. Sa free hub or cassette types, may tatlong common na ginagamit sa modern bikes ngayon. Una, yung HG spline or yung tinatawag nilang Hyperglide ng Shimano. Ang itsura niyan ay ganito. Ito yung pinaka-common standard ngayon. Meron itong 9 splines na may ilan dyan na magkaiba yung size para hindi ka magkamali ng paglagay ng cogs mo. Compatible ito sa 8 to 12 speeds na cogs. Dati hanggang 11 lang yan, pero nagawa na nila ng paraan na kabitan ng 12 speed. Kaya din maglagay ng 7 speed pero with a spacer na. Ang smallest cog na pwede mong ilagay ay 11 tooth. Dahil Shimano standard ito, syempre papasok dito yung mga Shimano HG spline na sprockets and cogs. May mga SRAM din na gumagamit ng ganitong standard like SX and NX. And yung sobrang daming third party brands, ito din yung ginagamit. So, marami kang cogs na mabibili para dito.
May mga dirt jump din na gumagamit ng HG spline, pero mas maiksi ito kumpara sa normal na HG spline kasi pang single speed lang ito. Yung another cassette type, yes, cassette type din ito. Ito yung Shimano Microspline. Kung titignan ng freehub na ito, maliliit yung pinaka-spline niya. Hence the name, Microspline. Meron itong 23 spline at maiksi ito kumpara sa HG spline at mas maliit yung diameter. Maliit yung diameter niyan para pwede kang maglagay ng mas maliit na cog. Kaya niyang maglagay ng 10 tooth na cog versus sa 11 tooth ng HG spline. Makikita mo lang ito madalas sa mga mountain bikes. Sobrang dalang nito sa road at may mga mangilan-ngilan sa gravel, pero ginawa ito talaga para sa mga mountain bikes. Walang ibang speed ito kung di 12 speed lang. Wala kang makikitang Microspline na 9 to 11 speed at kung meron man, dudugo ka muna bago ka makakuha. Yung pangatlo sa mga cassette types, oo, cassette type din to. Nakasulat pa nga sa website nila yan. Ay yung XD and XDR freehub body or driver hub. At ito ang itsura niyan. Meron niyang maliliit na spline at merong thread pero hindi yan tulad ng threaded na freewheel kanina. Kaya nitong mag-accommodate ng 11 to 12 speed ng MTB at road cassettes. Pinakamalit na cog na kaya nito ay 9 tooth pero kadalasan 10 tooth ang nakalagay dito. SRAM talaga ang gumawa ng standard na ito na madalas mong makikita sa mga mid to high end na bikes. Yung pinagkaiba ng XD sa XDR, maglilink na lang ako ng video na mag-i-explain dyan kasi hahaba pa itong video na ito. Kung gusto nyong malaman yan, panoodin nyo na lang yung video na yon. So kung ang bike mo nakasram yung drivetrain, malaki yung chance na naka-XD yan. Pero sabi ko nga kanina, may mga SRAM din na gumagamit ng HG spline. So the way to know is, kailangan mong baklasin or i-search mo yung model ng cassette na nakakabit at kung anong interface ang gamit nito. So meron kang 4 na titignan: threaded freewheel, HG spline, Microspline at XD/XDR spline. Syempre, kung magpapalit ka ng hubs, kailangan yung compatible sa existing na drivetrain mo. So kung HG yung gamit ng drivetrain mo, dapat HD din ang bibilin mong hubs. Kung XD naman, yung drivetrain, di XD din na hubs. Unless magpapalit ka na rin ng drivetrain. Kung ganun ang case, hindi mo na iisipin yan. Kung ano yung bibilin mong drivetrain, iparehas mo na yung bibilin mong hub. Nakatreaded pa ako. Gusto kong mag-HG or Microspline o kaya XD. Pwede ba akong magpalit? Oo naman. Pati bike mo, papalitan mo na rin. Hindi, joke lang. Syempre, dahil magpapalit ka na ng hubs from threaded to HG for example, pati drivetrain mo palit yan. Kasi hindi naman gagana yung dating drivetrain mo doon sa bagong hubs. So gagastos ka ng matindi-tindi. Pero okay na upgrade yan from threaded to cassette type. Actually, hindi naman yung buong drivetrain yung papalitan mo. May mga instances na kahit cogs lang ang palitan mo, pwede na. Basta yung mismong drivetrain mo, kaya yung cogs na ipapalit mo. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So dahil magpapalit ka nga ng hubs, ang isa sa dapat mo ding kinoconsider ay yung dami ng spokes at kung anong spokes ang ginamit. Una, kung ilan ng spokes meron ang existing wheelset mo. May increments ang dami ng spokes lalo na sa mga modern bikes ngayon. 36, 32, 28 at 24. Ang most common na ginagamit ngayon ay 32. So Nat, paano ko malalaman kung ilang spokes? Madali lang yan. Matulog ka at mapapanaginipan mo. Obviously, bibilangin mo. Bilangin mo! Kasi kung hubs lang ang papalitan mo, dapat same yung dami ng butas yan para hindi ka na magkaproblema pagtagal. Malamang may magtatanong, pwede ba akong gumamit ng hubs na iba ang bilang ng butas o spoke holes? Technically, pwede. Pero, hindi yan advisable. Gawa ng kung mas maraming butas yung rims mo kaysa sa hubs, may ekstrang butas yan na pwedeng pasukin ng dumi o tubig. Pangalawa, mas hindi pantay yung structural integrity ng gulong kasi hindi balance yung support ng mga spokes. Gagana kung sa gagana, lalo na kung palay-palengke lang naman ang pinupuntahan mo or tamang long ride ka lang. Pero kung mas aggressive na trails ginagawa mo, mas okay kung proper setup ang wheelset mo for your safety din naman. Then, may dalawang common na klase ng spokes, yung J-bend at yung straight pull. Yung J-bend, yung ganito. Yung pa-J yung itsura. Tapos yung straight pull, yung ganito naman. Ang interface ng J-bend na hubs ay ganito. At yung straight pull naman, yung ganito. So, kailangan malaman mo rin yan. Kasi, kung galing ka sa straight pull at magpapalit ka ng hubs na J-bend na hubs, palit spokes din yan. Or vice versa. You have to keep in mind din na iba-iba ang hub flange diameter. Depende sa manufacturer. Ito yung side na yan kung saan kinakabit yung spokes. May mga hubs na parehas yung diameter ng flange sa magkabila. Meron ding magkaiba. Malaki yung kabila, maliit naman yung opposite side.
So kung gagamit ka ng hubs na iba yung flange kumpara sa existing mo, kailangan mo magpalit ng haba ng spokes kasi sinusukat yan. Yung about dyan is for another video. Yung about sa haba ng spokes at paggamit ng spokes calculator. So subscribe, baka gumawa tayo ng video about dyan. Most common flange diameter ngayon ay 58mm. So kung hindi mo alam yung sayo, kailangan mong sukatin gamit ang caliper para malaman mo yung flange diameter ng existing hubs mo. Mas okay kung ano yung existing hubs mo, iparehas mo na lang sa bibilin mo. Pero kung wala ka talagang choice ng hubs na bibilin, need mo talagang magpalit ng spokes pag ganyan. Isa pang factor na kailangan mong tignan ay yung compatibility ng hubs sa disc brakes. So kung titignan mo yung bike mo, check mo kung anong brake system ang gamit. Kung ang bike mo ay may ganito, meaning disc brakes yan. Kung ganito naman, rim brakes. So kung naka-rim brakes ka, you don't need the hub na may disc brake mounting na tulad ng mga ito. Pero kung naka-disc brakes ka, dapat malaman mo kung ano bang mounting ng disc brakes mo. May dalawang super common na disc brake mounting sa mga modern bikes ngayon. Yung 6 bolts at yung center lock. Yung 6 bolt uses a standard 6 bolts pattern para ma-secure yung rotor, while yung center lock uses a splined interface with a lock ring. Sa unang tingin pa lang, malalaman mo na kaagad kung ano yung 6 bolt at kung ano yung center lock. Mas common at mas madaling bumili ng 6 bolt at mas maraming gumagamit niyan kaysa sa center lock. Same as other factors, kung ano yung existing mo, iparehas mo lang unless magpapalit ka ng rotors na iba ang mounting. In terms of weight, dami ng poles, points of engagement, tunog, ratchet type at kung ano-ano pa. Depende na sa preference mo yan. So yan yung mga common factors na kailangan mong tignan pag magpapalit ka ng hubs. Maglilist na lang ako ng mga recommended ko na hubs from mura to mahal dyan sa description. Tignan nyo na lang at ikumpara nyo sa existing hubs nyo kung pwede mo bang ipalit yung mga nasa listahan. Kung meron man akong hindi nabanggit o meron kang ibang ways para malaman kung anong dapat mong biling hubs, i-comment mo sa baba at i-share nyo yung knowledge nyo. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. O nga para si Nat na nagpapaalalang manatiling bike Noob buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!